may ka-video call na siyang iba. Kaya sabi ko, bakit hindi mo hiwalayan yan? Tapos sabi ko sa kanya, tingilan nyo na yan. Ilang beses na ako nakiusap. Ang sagot sa akin ng asawa ko, pag tinigilan ko to, kawawa naman daw yung isa. Eh, paano yung pamilya ko? Hindi na siya naawa sa amin. Naawa sa doon sa isa. Yung asawa ko po, gusto ko po sana siyang sunduin. Kasi ang problema po, naka-block po siya sa amin. Binalak niya po kami mag-ama. Nung 12, na-block niya kami. Tapos 13 pa lang, hindi namin alam na uuwi na pala siya. Buti na lang may konsensya na dalawang babae na nasa accommodation at saka nandito sa kasabay niya sa Pinas, pa-uwi. Na nag-chat sa akin na kasabay ko na yung asawa pa-uwi. Kasi, tapos sasabi sa akin ng babae na mauna ka na sir, mauna ka na sa airport sir. Kasi may ibang magsusundo sa asawa mo. Pero teka lang bago po niyan, Sir Julius, eto pong nirereklamo po ninyo ay live-in partner. Opo. Hindi po kayo kasal, sir? No? Hindi po. Mga ilang taon na po ba kayong may relasyon? Magpa 4 years na rin po. 4 years. At meron po kayong anak na banggit nyo kanina. Ilang taon na po ito? Isang 2 taon po. Tapos yung kambal po na pinampon. Siya po ay pumunta ng Saudi Arabia. Opo. Nung umalis ba siya, okay pa yung relasyon ninyo? Opo sir. So anong nangyari? Magsi 6 months na siya. Medyo yung parang malabo na yung connection namin kasi minsan binablock niya na kami sa account. Yung pala may ka-video call na siyang iba. Yun na nga po. Tapos yung kabatsyang yun, inamin niya rin sa akin na yun daw ang ka-video call niya. Sabi ko, bakit hindi mo hiwalayan yan? Tapos sabi ko sa kanya, tingilan nyo na yan. Ilang beses na ako nakiusap. Ang sagot sa akin ng asawa ko, pag tinigilan ko to, kawawa naman daw yung isa. Eh, paano yung pamilya ko? Correct. Hindi na siya naawa sa amin. Naawa sa doon sa isa. Pero ikaw, sir, handa ka nang patawarin sana siya para bumalik man lang sa'yo. Opo. Ano to? Bakit siya, bumalik dito? Tumawag po siya sa akin na i-rescue ko daw siya kasi sinasaktan siya ng amo niya. So, sa'yo pa nagpatulong? Sa akin po. Tapos ikaw pa yung gumawa ng paraan para lang ma-rescue siya? Opo. O, edi dapat sa'yo umuwi. Di ba, Shari, kung ganon? Lahat po lang para ginawa ko lang. Balik po ako dito. Pati sa OWA. Kasama ko po yung anak ko. Okay, magandang hapon po. Ano pong masasabi nyo doon, Ma'am Mila? Hindi po yun totoo, sir. Ang totoo po niya, sir. Dates po yung paano ko. Marami po akong trabaho. Tapos, ang gawa niya po sa akin, pag hindi ko po nasasagot yung call niya, kung ano na po pinagbibintang niya. Tapos kung ako daw po may lalaki, may ganun, may Arabo daw doon. Sabi ko, sub-sub na nga po ako sa trabaho. Tapos buwan-buwan ako nagpapadala. Unang sahod ko po, karating buwan, pinadala ko po yung sa kanya. Ang pinalit niya po, nung nakuha niya yung pira, pinabarangay niya po ako sa amin. Hindi ko po alam kung bakit, ano pong kasalanan ko. Tapos sumunod po yun, pinatawad ko po siya. Umabot po ako ng 1 buwan. Pinadala ko po lahat ulit ng sahod ko. Tapos nakuha niya po ulit yun. Kinabukasan po, lumuwas po siya. Nagpunta po siya dito. Pinatulpo niya din po ako. Hindi ko po alam. Totoo po yun, sir, kasi halos kagabi nga lang po magkasama kaming dalawa. Tawag yung lalaki, halos siguro naka 36 missed call. Ma'am, eto po bang batchmate na sinasabi ni sir, ito ay madalas nyo ba talagang kausap? Hindi po, ngayon lang po kami nagkakilala niya nung dahil napapraning nga po ako sa kanya. Eto ma'am kasi ang sinasabi nyo, wala po kayong karelasyon. Si sir parang puro imahinasyon lang daw niya. Yung mga sinasabing mga ka-message po ninyo. Pero ma'am, matanong ko lang kung ganun lang din naman pala, bakit hindi nyo man lang sinabihan si sir na kayo pala ay pauwi na? So anong balak ninyo? Saan kayo uuwi? May mga anak kayo. Balak ko po yun, sir. Sa agency pa ako may dahil gusto ko po mag-apply ulit bago po ako magpakita sa kanila. Kapag flight na po yung inihintayin ko, saka po ako magpapakita. Kahit nga po sa mga kapatid ko, hindi po nila alam na uuwi po ako eh. In other words, babalik ka rin sa kanya? Opo. So, sir, ano po yung gusto nyong mangyari ngayon? Ma'am, ito po bang ka-text nyo? Handa ba kayong itigil lahat ng mga komunikasyon nyo niyan? Opo, sir. Kasi si sir, handa po ba kayong patawarin, tanggapin ulit itong si Mila? Kaya po, sir. Ayusin na natin ulit to. Paano po yun, sir? Nananakit po kasi siya, sir eh. Ano ko po talaga, makipag-iwalay pa ako sa kanya dahil nananakit nga po siya.
So, Kasi hindi ko na po kaya tiisin. Bawat sahod ko po, pinapakanabangan naman po nila. Pero yung kapalit niya po, puro kahihiyan. Sinasakal, tinatadyakan, kung ano-ano pa po ginagawa niya. kailan po yan, madam? Nung nagdating po ako galing Saudi po ngayon, nagpasok po kami ng hotel, ako pa po nagbayad. Tapos nung nagtagal po kami, kung ano-ano na po ginaano niya sa akin. Tapos sabi ko, lumabas na lang kami, uuwi ako, ihatid niya kami sa Pitex ng anak ko para maniwala siya na uuwi po ako ng Mindoro. Kaso ayaw niya pong pumayag. Hindi po yan totoo, sir, kasi kung nananakit ako, sir, di sana nakapagpa-medical yan, nakaano yan, lahat yan, sir. Okay. So, dinedenay ninyo? Oo, sir, kasi hindi naman kasi totoo eh. Assuming na lang po, Madam Myla ha, na meron nga pong nangyaring ganon. Pero ma'am, nung nangailangan din po kayo ng tulong sa Saudi, si sir din yung nilapitan po ninyo at gumawa naman siya ng paraan. At eto, handa po kayong patawarin. Kayo ma'am, no? Tinatanong ko lang po kayo, no? Kayo po ba handa nyo ring patawarin etong si Sir Julius? Opo, pero handa ko po siyang patawarin, pero sir, ayaw ko na po makipagbalikan sa kanya. Wala nang balikan. Paano naman na po yung mga anak po ninyo? Kung pwede po sana, sir, kukunin ko po kasi po, yung pamilya ko po nasa at gusto ko po makauwi na Mindoro. Nung bagong panganak po ako, sir, iniwan niya din po kami yan. Si Ispa po ako. May anak pa po akong inalagaan. Mabuti na lang po, nasa poder po ako ng mga kapatid ko. Siya po bumalik po dito sa Tanay, dyan po sa magulang niya. Tapos bago po siya nagparamdam, 1 buwan na po yun nakalipas, na medyo okay na po ako. Nagpapadala naman ako sa iyo noon. Kaya yun po yung... Sir, yung mga pinapadala ba niyang pera sa inyo, saan nyo ba ginamit yung mga yun? Alin, sir? Pinapadala ko rin po sa mga anak niya sa kabila. Tatlo po kasi yung anak niya na sinusuportahan eh. Okay. Kasi hindi naman po ako talaga totally, no, sa akin bumabagsak ang pera. Pero hindi lahat. Napapakinabangan din nila yung iba. Ngayon po yung parang may gumagalaw sa ayan, katulad po ng ganyang mukha, oh. Yung dila niya parang addict na yung ganon ng ganon, no? Okay. Pero ikaw yung kausap niya dito, sir, no? Opo, ako po yung kausap niya yan. Wala po, ma'am. Nasa accommodation Kasiping po na. ako niyan, ma'am. Marami po kaming babae. Puro babae po kami doon. Bawat video call niya po, gusto niya itutok ko daw po sa katawan niya. Tamang hinala nga po siya na ako daw po may lalaki. Hindi naman po nakakapasok doon yung lalaki. Puro babae po kami lahat. So ang sinasabi niyo, ma'am, naparapraning lang si sir. Opo, parang ganun po. Kaya Ayaw nyo na rin makipagbalikan sa kanya. Opo, kaya... Paano po pag mangako si sir ngayon na hindi na niya gagawin yung lahat ng mga ikinalulungkot nyo, kinakagalit nyo po sa kanya, kaya nyo pa po bang tanggapin muli itong si Sir Julius? Hindi na po, sir. Hindi na talaga? Hindi kasi ano po kaya ang pwedeng gawin ni Sir Julius para lang maayos? Hindi ko po alam, sir. Basta buo na po decision ko. Hindi na po ako makipagbalikan sa kanya. So, ang concern namin ngayon dito, syempre may mga bata po na involved. Sir, kamusta po ba ang estado o kaya yung kondisyon ngayon, yung bata? Okay naman po, kaso nga lang. Yan, kasama dito. Nandyan po yung yan bata. Actually, umiiyak po sa likod. Okay. Opo. Lagi niya po kasi pagka hindi nakakausap, lagi niyang hinahanap ang nanay niya. Sek, magandang hapon. Ang hingin po sana namin ng tulong sa inyo ngayon, dyan po sa barangay, kung maaari mag-set lang tayo, kahit isang, lang siguro, Shari, isang setting appointment, kahit siguro mga 1 week or 2 weeks from now, kung kailan bumuti-buti ulit yung kanilang pag-iisip, no? Mapahinahon lang sila, para baka naman mamagitan yung barangay at magkaroon ng pag-aayos dito sa dating magkarelasyon. Pwede. Sige po, Sec, kakausapin na lang po namin kayo para i-coordinate na lang po ito sa tanggapan po ninyo. Usually, Shari, no, sa mga ganyang instances, upon agreement of the parties. Although, sa batas kasi natin, ang bata, if less than 7 years of age, sana hindi mahiwalay sa nanay. Pero hindi po ibig sabihin yan na si Sir Julius mawawalan na ng karapatan na makita yung mga bata. Okay, unfair naman kasi for 2 years kasama po ninyo yung bata, maayos din naman yung pagpapalaki, yung kondisyon niya. Sana dapat mabigyan din si Sir Julius bilang tatay, no, ng karapatan niya makita. Okay, makasama kahit mga ilang araw yung bata. And of course, Shari, if a factor din diyan, no, since may obligasyon sila bilang magulang, yung support na tinatawag, no, magkano yung contribution ng bawat isa para dun sa pangangailangan nung bata.
So, kung talaga no, na wala nang maayos na pagkakabalikan po sa inyo ni Madam, at least man lang meron kayong agreement. Okay? Although, siyempre, Shari, ang sa amin, sana maayos. Kaya hingi tayo ng mga ilang araw, no? May masmasan man lang kayo, sana magkaroon po kayo ng kaayusan, no? Magandang pag-uusap. Gusto ko po sana sa akin po mapunta yung bata, tapos gusto ko po makauwi po kami ng Mindoro. Babalik pa po ba kayo ng Saudi, ma'am? Opo. Hindi rin po ako papayag na makuha ang anak ko kasi baka mamaya ipaampon na naman nila. Kasi yung dalawang kambal ko na nagawa nilang ipaampon yung pakayang anak ko. Hindi po yun totoo, sir. Ay, hindi totoo. Nandun din nga po siya. pinampon mo eh. Magkarap po kaming lahat magkakapatid. Tinanong po siya, sabi niya kung ibibigay, kung ipapaalaga daw po ba. Kasi nga po, hindi ko po kaya. Tatlo Kasi po sila. ganito yan Tapos niya. iis pa po ako. Paano ko po aalagaan? Ayun nga, di ba noon, sabi ko sa'yo, kung hindi mo kayang alagaan ng kambal, uuwi ko na lang sa amin kay na mama para sila na lang mag-alaga kasi willing silang mag-alaga ng kambal. Eh, ano sabi mo, ayoko, gusto ko sa mga kamag-anak ko lang ibigay ang mga anak ko. Nasaan po yung kambal ngayon? Nandun po Sa pinsan ko po, ma'am. Hindi rin naman po ako papayag na mawala na sa akin ng ang anak ko kasi ako lang kasama hanggang lumaki niyan eh. Hindi naman siya nakasama, hindi naman siya nag-alaga. Nga po. Halos binigay ko na ng buong pagkatao sa anak ko eh. Bakit ako papayag na kukunin niya anak ko? Nandun naman yung kambal, pinaampun niya, bakit di niya kunin? Sila naman naggusto ng pupaampun yung anak ko eh. Mayroon pong recent lang na desisyon ang ating Korte Suprema kung ang bata ay illegitimate, ang kustodiya at parental authority po niya ay sa nanay. Pero ayon din po sa desisyon na yon ng ating Korte Suprema, kung wala yung nanay, i-determine ng korte kung saan mapagsisilbihan yung best interest ng bata. Opo. Okay? Kumbaga dun papasok yung tatay. Anong exception? Pag yung tatay ang custodial parent. Dito sa kaso po natin na to, si sir yung custodial parent kasi nasa kanya yung bata for 2 years. Okay. Hindi po pwedeng baka makakasama sa bata. Nandyan na yung environment niya eh. Yung tatay yung lagi niyang kasama, yung mga friends niya, yung Lola niya po. yung lahat ng kausap, kahalubilo ng bata ay nandyan na sa side ng tatay. Baka makakasama na bigla natin kukunin na lang. Kaya po sir, nabanggit ko po kanina na ipapa-assess po natin, okay, sa MSWD. Kasi mga eksperto sila eh. Sila po ang nakakaalam kung ano yung pinakamabuti, ano yung makakasama sa bata. Sige po, kakausapin po namin kayo dun, sir. And sasamahan po namin kayo sa MSWDO po ng Halahala Rizal.